So yan, Tita Yoli, salamat sa pag-order, no? At may mga umorder pa po sa atin. Nga lang, di naman, nothing to rush. Kaso nga lang, kailangan natin mai-deliver din para at least fresh na fresh sa kanila, no? So, wala namang epekto po yan. Wag lang tatagal ng 2 weeks, no? 2 weeks, bago mo i-deliver, wala na. No? Yari na. Okay? So, meron tayo dito 175 pieces, no? Ayan, na fertile eggs, no? So sa mga pangkonsumo, sige, pwede na rin, no? Sa pangkonsumo. Alright? So yun lang po, no? At nakikita nyo naman, no? Kung paano po tayo bigyan ng pera ng mga pugo po natin, no? Kahit sabihin mong 1,800 to 1,000 a day, laking bagay po yan, malaking bagay, no? Kaya nga tayo nagpaparami tayo, no? Nagpaparami tayo para at least, ayan sila, oh. Para at least, ayun, bibigyan natin ng pagkain to, saglit. At least, dumami na po yung production natin, no? Sabi ko nga, pag dumami po ang ating production, mapapababa na po natin yung tawag rito, yung tinatawag nating price, no? Mapapababa na po natin. Kaya yan, no? Hindi lang din para sa akin po itong pagpaparami ko. Para rin po sa mga customers po natin na gustong makapag-avail ng mga quail eggs na quality, fresh, no, sa murang halaga, no? So ano to, win-win situation po to, no? Mababang presyo tapos fresh na fresh. Plus, ako naman sa side ko is kumikita rin ako. Hindi man malaki, pero at least kumikita. Alright? Yun po yung mahalaga, no? So magtingin pa tayo dito. Kasi may bumili. Isusort ko pa lang po sana. Ayun, meron isa. Oy, dalawa. Ayan, oh. Pera naman to. Wala na. So, wala na ba? Patingin nga. Wala na. So, kanina may kinakuha pa tayo dito, 8, no? So, yan po ang ating mga breeders. Diba? Kakatuwa, no? Kahit papaano, nagbibigay sila ng pera sa atin, no? So, ilan na yun? 177 pieces po. Fertile eggs meron tayo, no? 177 pieces. So, yun po, no? Kaya sabi ko nga, kailangan natin magparami para at least sa mga hindi maka-afford ng quail eggs, no? Kasi alam niyo naman ngayon, crisis po eh. No? Crisis po ngayon. Yung mga hindi makapag-afford po ng quail eggs, no? Pwede po sa ating kumuha, pa-Thanksgiving na natin yan. No? Yung presyo natin kapag naparami natin to, walang problema po, no? Galing ako sa hirap. Kahit na government employee ako, talagang hirap po ako noon, no? Sabi ko nga, puwapasok ako nang walang baon, miski piso, no? Maski piso. Ngayon po, na binibiyayaan tayo ng Panginoon ng kita, binibiyayaan niya tayo ng kaginhawaan kahit konti, magparami tayo ng pugo, no? So kapag dumami na po yan, mapapababa na natin yung presyo, no? Para sa mga pamilya or individual, no, na hindi maka-afford ng itlog ng manok, no? Hindi maka-afford ng quail eggs, no? Lapit lang kayo dito, no? Bili kayo sa murang halaga. No, walang problema po yan, walang problema. Kaya nga sabi ko, yung pagpapababa ng presyo, maraming matutuwa, no? Maraming makakaginhawa, no? Kaya yun na ang isa sa prinamis ko po, no? Pag tayo nakapagparami na ng pugo at marami na tayong production, walang problema. Mapapababa na po natin ang presyo. Kaya kaunting tiis-tiis lang po muna sa ngayon dahil talaga napaka-limited po ng offerings natin lalo sa quail eggs, no? So, wag po kayo mag-alala kasi nagpaparami tayo. Sa katunayan, ayan, oh, punong-puno yan. Yung incubator natin, ayan, puno yan, 3. Okay? And then yung first batch natin,
almost half ng 400 plus, walang similya. Ito lang ang napisa, no? 25 yata to. Ayan, no? Pero maraming inahin dyan. 11 lang yung lalaki, no? 11 lang po yung lalaki. Parang ganun din eh. Hindi, oo, mas maraming inahin, di ba? Mas maraming inahin. So, yun po, no? Maraming salamat po sa pag-suporta ng mga products natin dito. Malaking tulong po sa akin yan. Yes po, malaking tulong po sa akin yan, no? At at least kumikita na tayo, may savings ng ang ating livestock farming business, no? Napapaikot na natin yung pera, kumikita na tayo, nakakaipon na kahit papaano, no? And hindi po yan magiging posible kung wala po kayo, no? Kaya nagpapasalamat po ako unang-una sa Panginoon, no? Na nagbigay sa atin ng lakas ng loob na magsimula ng livestock farming kahit miski piso wala tayo sa bulsa. Yes po, no? Ayoko na ikwento kung paano ko nabili yung mga unang-unang Rhode Island Red ko dahil wala ka nakakahiya, no? Nakakahiya, no? So doon po tayo nag-start, no? Ni wala akong pambiling feeds, wala lahat, no? And then yun, naparami natin, nakabenta tayo, nagkaroon ng savings, nakapag-upgrade tayo, nakapagdagdag tayo ng quail farming, nakapagdagdag tayo ng lettuce farming, nakapagdagdag tayo ng kung ano-ano paano. And ngayon, masasabi ko po na kahit papaano may kaunting savings araw-araw. Plus, may ipon na yung mga livestock po natin. And at the same time, kumikita tayo araw-araw. Ayan po, no? At nagpapasalamat po ako, syempre, unang-una sa Panginoon. At pangalawa, sa inyo po, na walang sawang sumusuporta. Gusto kong umiyak, pero hindi ko galing umiiyak, no? Nagpapaiyak, pwede pa, no? Pero yung ako iiyak, napakadalang po nyo ako makikita na iiyak, no? Pero deep inside, papasalamat po ako at napaka-thankful ko, no? At binigyan tayo ng huling chance para at least gawin natin yung dapat, no? Gawin natin yung paglaban ng patas sa buhay, no? At nakakatuwa, no? At paunti-unti, no? Nakakaginaginhawa tayo kahit papaano. Hindi ako mayaman, disclaimer po ha. Hindi po ako mayaman, no? Sakto lang, no? May kaunting ipon, may kaunting savings dahil sa livestock farming po, no? So, yun, meron pa tayong available, 177 pieces. Alright, so yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace.